friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, samahan niyo ko para sa aking midnight snack kagabi. Grabe kasi kahapon inisip ko na hindi muna ako mag-dinner. Pero pagdating ng mga bandang alas 12, parang nanginginig ako sa gutom. Kasi siguro dahil na rin ng pagod, ang dami ko rin kasing ginawa kahapon. Naglinis ng bahay, naglaba. Siyempre walang katapusan na mag-asikaso kay Miko at kung ano-ano pa. Kaya minsan, yan din talaga yung worry ko kapag magfa-fasting ako dahil baka mamaya parang yung sa dami na mong ginagawa, hindi niya makompensate yung pagpa-fasting mo. No? Parang hindi kayanin ng katawan mo na gutumin mo siya dahil marami kang ginagawa. Kilos ng kilos yung katawan mo. Tapos, sasabihin na naman ng nanay ko, guni-guni ko lang yan o kaya nasa isip ko lang yan. Well, totoo naman talaga yan. No? Sinasabi nila na ang isip natin ay makapangyarihan. Kasi sabi nga, kung ano yung nasa isip mo, kaya mo rin gawin. Paano yan? Minsan iniisip ko, marami akong pera, pero hindi ko alam kung paano mangyayari yun. So, mabalik nga tayo dito. Mga bandang alas 12 yan. Medyo tiis-tiis pa talaga yung hinig-hinig factor ng katawan natin na gutom. Pero mga bandang mga 1 a.m. na, parang hindi ko na talaga kaya. Then, naisipan ko na magluto na nga ng pansit canton. So, yung pinirito ng husband ko ng dinner, ng mga hotdog at saka ng bangus, kumain lang ako ng isang hotdog dyan. Pero iba din ang combination ng pansit canton ha, yung sweet, tapos yung hotdog na may cheese na jumbo. Tapos yung kanin ko dyan ay wala pa yung 1 cup. Hindi talaga din ako kumakain masyado ng pansit canton at saka ng hotdog. Minsan kapag nag-grocery ako or namamalengke ako, yung hotdog ay every once a month lang. Tapos sa susunod na buwan, hindi. Tapos sa susunod, kumbaga parang alternate yan. More on, itlog talaga kami. Tapos yung mga gulay-gulay dyan na mga nabibili na gayat na or mga nahiwa-hiwa na. Pati baboy ay medyo limit-limit na rin. So napansin ko habang kumakain ako ito, ay hindi pala ako pwede pang mukbang. Kasi yung itsura ko dito habang kumakain ay para akong hindi nakakatakam. Parang nag-aamok ako ng suntukan. Isa din naman sa disadvantage ng kumain ka ng midnight snack or 11 p.m. pataas, hindi ka naman agad-agad pwedeng mahiga or pwedeng matulog. Parang at least 1 hour na nakaupo ka or nakatayo ka or both na upo, tayo, bago ka pwedeng matulog. So, naka-isang episode pa ako dyan ng connection. So, yun lamang po for today's video. Ingat po kayo. Please share my videos. Bye-bye. Mwah!